Ang India po, 1.5 billion. Ang China, 1.5 billion. Kung lumakas sa ekonomiya niyan, kakain ng langis yan, kakain ng enerhiya yan, tataas ang halaga ng langis. Meron bang magaling na presidente kumuha ng mga maraming negosyo para ang tao magkaroon ng sweldo na pambili? Yun, at magkaroon ng pambayad sa tax para ang gobyerno aandar na matino? Wala pong gumagalaw dyan. Bahala na ang attitude. Manalo muna tayo dito, bilyon-bilyon piso ang gagasusin ng mga nananalo sa survey, pero hindi nila gagasusin yung para maiangat ang tao. Ako po, pag nanalo ko, ang uunahin ko, katulad ng ginawa ko, Subic, ako lang ang may experience dyan, na tumigil yung mundo namin ng pinatubo. Hindi pa kami nakakabangon, pinaalis na magagaling natin senador yung base, dahil nationalistic raw sila. At kami naiwan doon. Ako ang gumawa ng Freeport, ako naglabi, ako nagpa-volunteer ng tao, walang trabaho lahat, nag-volunteer ng tao, ngayon 200,000 ang trabaho sa Subic at Olongapo. Among all the 9 that are running. Ibig sabihin doon, dito, ang kailangan natin, makapagtrabaho ang tao. Ang problema ng tao, walang pambili. Pagka contractual ka, kayang-kaya ka. Pagka ikaw na walang trabaho, 40 anyos, pag 40 anyos ka na, walang ka ng trabaho, sorry ka na lang. Hindi ka alagaan ng gobyerno. Bakit? Dapat ang trabaho ng gobyerno, imbitahin mo yung Boeing, imbitahin mo dito yung Matsushita, yung Matsushita, imbitahin mo lahat siya at magawa kayo ng trabaho dito. Dapat yung Manila, i-decongest mo, nagawa ka ng highway sa Subic, Clark, Manila. Pandarin mo sa kabila. At dumalagay lahat siya, maglagay ka ng pabrika. Walang gumagawa niyan. Basta nakalagay doon. This is a project of President Swapang, Senator Ahas, Congressman, walang ya. Di ba? Di ba? Yun lang, walang ya na eh. Di ba? Sorry po. Ako po, diretsa, masaya po akong kaibigan. Pero pagka ganito po, seryoso ang bagay. Kailangan, medyo malakas ang dating ko kasi mahina ang take ng tao, hindi mag-gets na ang eleksyon, hindi celebrity showdown. Hindi celebrity showdown. Ang eleksyon, hindi bilihan. Ang eleksyon po is about your next 6 years. What is going to happen to your kid 6 years from now? Is your kid going to have a job when he graduates as a nurse? Is your kid going to have work? Is your retirement going to be enough? If you're an OFW, magkakaroon ba kayo ng retirement? Magkakaroon ba kayo ng pabahay? Yung bang SSS natin, okay? Yung bang GSIS natin, okay? You know, this is what this is all about. Senator, but you do not want to call debates. What will happen if you don't win? What do you predict will happen in the next 6 years should we vote the wrong leader? Well, Anong banta para matakot ang taong bayan? Sige nga. Taas ang halaga ng langis. Sigurado na ako dyan. Well, ngayon na, nangyayari na po yan. Kuryente, wala na, mahal na masyado. Yeah, sinasabi na ng IMF, tataas ang buwis. Kailangan natin itaas ang VAT. Sabi nila, sabi ng UP 17%, sabi ng Kwan 21%. Dapat paliwanag yan. Ang China 17 ang VAT. 17 nga. Tayo 12. Yeah, ganun din eh. So, sa makatwid, marami tayong problema. Pangatlo, yung war in Mindanao. Oo, pinag-usapan natin. Pang-apat, meron ba tayong langis? At pag nakakuha ba tayong langis, kaya ba natin proteksyonan? Meron ka bang Navy? Meron ka bang Air Force? O All Air No Force? O All Coast No Guard? All Coast No Guard. Di ba? Ganun tayo. We take it for granted. Ano mangyayari kay Bulante? Ano mangyayari doon sa mga naglakaw sa ating bayan? Nakalusot na, tumatakbo na nga eh. Hindi. Sa akin, di makakalusot yan. Si GMA ba lulusot sa inyo? Hindi. Sa may kaso, harapin mo. Baka si GMA nagpapatalo sa inyo? I don't care. Alam mo ako, hindi importante manalo matalo. Ang importante, lahat ng ginagawa ko, when I try to do something, people must learn from the experience. I'm trying as much as possible na turuan ang tao. Ganito, lumalakad ka. Kaya ako nagsishades. Lumuluha ako kumisan eh. Naawa ko sa tao eh. Lumalakad ka, sabi ng tao sa'yo, nung una, nainitan ka. Hindi, pingin t-shirt. Ano sabi ko? Bigyan ka ng t-shirt, magnanakaw ko. Kasi yung mga t-shirt na nakikita nyo, yung mga tao ko nagbayad yan. Sila So, yun, alam ko yun. Volunteerism lang mga tao. Ako volunteerism lahat eh. Ayan, napilitan ako magbigay ng rubber ballers daw. Hindi naman nagbibigay ng rubber ballers. May nagbigay sa akin, no? Di, konti lang. Bigay mo na rin. Totoo, sinasabi ko. May sabi pingin pera, boboto ko. Uy, sabi ko. Eto, nangingi ng pera. Gusto niyo ba? Magnakaw kami lahat. Gusto ba sabihin sa inyo? 500,000 po ngayon ang prime time sa TV. 30 seconds. Kahit sabihin nyo lang 300,000 or 400,000. Ridiculous pa rin. Ridiculous. Sa madaling sabi. Makakasiguro kayo, di ba bawiin sa inyo yan? 3 million po ang survey. Makakasiguro kayo, di ba bawiin yan? At sino nagsabing pwedeng nakawin ang utak nyo ng survey? Ganyan na ba kayo katanga? Pilipinas sa amin, bawal ang tanga. Yun ang sinasabi ko. Kaya ako, eksahirado magsalita doon sa mga ganyan. Bawal ang tamad, lalong bawal ang tanga. Para matulisa ng tao, hindi ako tanga. Because ang leader, tinanong mo ako,
Kailangan dinidefine niya kung anong klaseng tao yan. Kailangan, he must be caring. May pakis siya sa pamilya niya. He must be compassionate. Nagmamahal siya sa kapwa niya. He must be competent. Nag-aral siya. Pinakamagibilis. He must be competitive. Pag nakikita niya, malayo pa. Uy, dala ka sa China. Lalaban ka. Kailangan united tayo. Transformational tayo. Dapat secure tayo. Sinasabi sa inyo ng leader yan. Hindi. Sabihin niya, subukan niya na bang lumangoy sa dagat ng basura? Sasabihin nito mga kumag na ito. No? Sorry, hindi sa word kumag. Basta ako, hindi magnanakaw. Ayun ba sufisyente? Kunin natin si Pope John. Buhayin natin. No? Kasi kailangan mabait di ba? At saka, huwag mong gamitin tatay mo at nanay mo. Walang makakatalo dyan sa lahat na yan. Excuse me. Ang tatay ko, Amerikano, pinanganak, mestizo. Pinili niya mag-Pilipino. Ginawa niyang lumayang Olongapo sa Amerikano in 1959. Hindi nag-appoint. Pinutol ang puno ng kahoy na Olongapo. Binubunyag niya. Nung manalo siya, 3 taon siya nag-mayor. Bawat taon, ginagranada ang tatay ko. Pinapatakas ang preso. Yung pumatay sa tatay ko, tumakas sa preso. Kaya ako napilitan umalis. 20 years old, namatay ang tatay ko. Niwanan ko yung napakagandang trabaho ko sa Procter & Gamble. Ang nanay ko, bata pa ako, darating sa bahay, marami kami sanggol, pinalalaki. Ang nanay ko, pagbaha, nakikita mo kagad, Red Cross, nagbibigay ng mainit na pagkain, humahanap ng dugo, lahat, ginawa. Ginawa niya Red Cross, ginawa niya ambulansya, mobile clinic. Naging Pearl awardee, naging mayor ng Olongapo, ginawa niya highly urbanized city ng Olongapo. I'll tell you, 4 na taon lang yan, pinagtulungan yan. Dahil ako, anti-Marcos yung unang araw. Binaban ko si Marcos. Pinagtulungan kami. Umangal ba kami? Hindi. 9 years kami under martial law. Naggilangang, winalang yung Olongapo. Nag-mayor ako, inayos ko. Anong kantipala ko? Mapusi ko ulit, tinanggal ako. Inayos ko yung Subic, anong kantipala ko? Tinanggal ako ni Erap dahil pinulot ko si Guerrilla. Yung ibig ko sabihin, bawal maging effective dito. Kaya huwag niyo pong iboboto si Gordon. Kasi pag binoto niyo po si Gordon, babayaran ni Gordon yung mga teacher niyo ng 40 mil. Kahit sa ayaw nyo. Ayaw nyo gusto nyo. Pag binayaran ko po ang 40 mil ang teacher, lahat ng matatalinong teacher, magtuturo ngayon sa eskwela, pipila yan. Bawal dumunong sapagkat yung mayayaman, ayaw kayong dudunong. Hindi na kayo manghihingi sa kanila ng pera, hindi na kayo lahawak, hindi na kayo makakahin sila ng gamot, hindi nyo natatawagin, pwede mo, ipasok mo ako dyan, ninong. Hindi na kayo gagawin, ninong. Mawawala ang lakas ng tinatawag nating patronage politics. Yes. Pagka marunong. Yun ang sagot sa kahirapan. But they're never gonna tell you that. See? Kaya huwag nyo kayo boboto. Baka magkatrabaho kayo, lalakas ang turismo. Yung farmer, aalisin ko yung middleman. Di ba? Yung middleman ngayon, ang farmer, biro mo siya ang abono, siya lahat. Mahal yung abono. Pag pwede niya, mura. Bakit? Yung middleman, siya kumikita. Sasabihin ng middleman, ako magdidikta ng presyo. Orse lang yan, basa Kukunin lahat yan, tapos papaskil ng middleman sa bodega. Buying at 16. Nabili niya na lahat, pero sa orse niya binili, sabi niya 16. Papasa kayo sa inyo, 22. Papasa 22. So, kawawa naman tayo. Well, talagang ganyan ang buhay. Kailangan manatiling nakasandal tayo sa malalaki. Ayan. Ilan lupa mo, boss? Ilan lupa mo? Wala na, kinuha ng gobyerno sa akin. More. Much more. Kinuha nga ng gobyerno sa akin, 166. Masagana pa sila, 4,700 hectares. Mali yun, nakita ko yung lupa nila. But I'm not here to hit, as far as I can see. To my mind, we have to show, pag namuno ka, yung gagawin mo sa isa, gagawin mo sa lahat. Correct. Huwag ka mamimili. Pag namimili ka, galit na sa iyo. Yung sa Mindiola Massacre, nasolve ba yan? Hindi nga. Ang tanong ko kay Noynoy, nagpresidente nanay mo, ako namatay rin ang tatay ko. 20 years old ako. Ako mismo hinuli ko yung isang pumatay sa tatay ko, namatay yung tatay ko 67. 1975, nagpunta ako sa Bulacan. Hinuli ko mismo yung isang, ako. 2 linggo kami, nagtatago kami hanggang makuha namin. Kasama ko hindi mo tinuluyan. Hindi naman tayo ganun klaseng tao